Mahal! Mahal! Ano nangyari? Parang nalabas na to, mahal. Aray ko! Mahal, huminga ka ng malalim. Pasyano, tumawag ka sa komadrona. Dali! Opo, tatang. Aray ko! Ako ay isinilang sa Calamba, Laguna noong ika-19 ng Hunyo, taong 1861. Sa pagitan ng hating gabi, isang himala ang aking buhay, sapagkat muntik ng bawian ng buhay ang aking ina dahil sa aking malaking ulo. Sa ngalan ng pagmamahal sa bayan at sa Diyos, tatawagin kitang Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialunda. Sige anak, basahin mo ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, i, ga, ha, i, la, ma, na, pa, sa, ta, u, waya. Ang galing talaga ng anak ko. Ang aking ina ang una kong guro. Hindi lamang niya ako tinuruan ng alpabeto, kundi ng pagmamahal sa karunungan at bayan. Aray! Pepe, anong nangyari? Mag-ingat ka kasi. Tandaan mo ang aral ng batang gamo-gamo. Alam mo ba ang isang kwento ng isang batang gamo-gamo? Hindi po. Sige, kukwentuhan kita. Isang gabi, may isang batang gamo-gamo na lilipad-lipad sa lampara. Ngunit, nakita siya ng kanyang ina. Ang sabi ng kanyang ina na huwag lalapit sa lampara. Pero, ang batang gamo-gamo ay patuloy na lumilipad sa lampara hanggang sa ito ay namatay. Ganun po ba, inay? Oo, Pep. Kaya ikaw, huwag kang gagaya sa batang gamo-gamo. Huwag mong hayaang akitin ka ng liwanag na makakasunog sa iyo. Ngunit, inay, paano ko matutuklasan ang mundo kung hindi ako lalapit sa liwanag? Paano ako makakahanap ng mga kasagutan sa aking mga katanungan? Ang kwento ng gamo-gamo ay naging simbolo ng aking buhay. Ang liwanag ng katotohanan ay mapanganib. Ngunit, hindi ako natakot lapitan ito. Noong ako'y 8 taong gulang, ako'y tinuruan ni na Maestro Celestino, Maestro Padua, at Maestro Monroy. Dahil sa kanilang mga pagtuturo, lalo ako naging matalino at puno ng pasasalamat sa mga pagbabagong naganap sa aking buhay. Ang bawat tanong mo ay patunay ng iyong pagnanais na matuto at magmahal sa ating kultura. Mabuhay ka, Pepe. Pepe, ipinagmamalaki namin ang iyong talino at kasipagan. Magpatuloy kang magsikap para sa kinabukasan ng bayan. Sa bawat aral na iyong natutunan, nakikita namin ang tunay na pag-usbong ng isang tunay na Pilipino. Ipagmamalaki ka namin.
Habang nag-aaral ako sa Ateneo, ay nagsikap ako para mapabuti ang aking sarili. At hindi naman ako nabigo, sapagkat pinakita ko ang kahusayan hindi lamang sa akademiya, kundi pati na rin sa sining at literatura. Sa ika-17 ng Pebrero, sa taong 1872, isang araw ng dalamhati, isang araw ng paglulutsad, sa harap ng libu-libong mga mata, 3 alagad ng Diyos ang hinatulang mamatay. Wala silang kasalanan, pero hinatulan sila ng kamatayan. Tuklasin nyo ang pagbitay ng 3 paring martir, mga taksil sa simbahan, mga erehe. Panginoon, tanggapin mo ang aming kaluluwa. Patawad, Padre. Teodora! Mahal ko! Makinig ka sa akin! Huwag mo akong tawaging mahal. Huwag mong itatwa ang iyong ginawa. At ikaw, umalis ka dito. Alberto, hindi ko ginusto ito. Hindi mo naiintindihan. Ano ang hindi ko naintindihan? Naniloko mo ako? Na ipinagpalit mo ako? Mahal, patawarin mo ako. Wala nang halaga ang iyong mga salita, Teodora. Wala na. Gumanin po. Ito po ba ang bahay ni Doña Teodora? Opo. Anong ibig sabihin nito? Doña Teodora Alonso, sa utos ng pamalaan ikaw ay naaresto sa pagtangkang lasunin ang iyong hipag. Ano? Isa itong kasinungalingan. Kapitan! Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Teodora, sabihin mo sa akin, ano ang ginawa mo? Anong ibig mong sabihin, mahal? Alam kong ikaw ang may pakana ng pagdakip ng aking ina. Nakita kayong magkasama ni Kapitan Miguel bago ito mangyari. Alberto, ginawa ko lang ito para sa atin. Para sa atin? Ang kapalit ba ang pagwasak ng aking pamilya? Ha? Isang inutil. Pinilit nilang ipaglakad ang aking mahal na ina mula Calamba patungong Santa Cruz, habang binabantayan ng malulupit na Guardia Civil. Sa bawat hakbang, tiniis niya ang pagod at sakit. Ngunit, hindi siya natinag. Sa kabila ng kawalang katarungan, ipinakulong siya sa loob ng mahigit 2 taon. Isang parusang hindi niya kailanman nararapat matanggap.
Ano ang pakay ninyong dalawa? Magdadala lang po kami ng pagkain at dadalawin ang aming ina. Inay! Mga anak! Pasensya na. Nandito pa rin ako. Inay, huwag po kayong mag-alala. Nandito lang kami. Mga anak, huwag niyong intindihin ang kalagayan ko dito. Ang mahalaga, patuloy kayong mangarap at mag-aral. Huwag niyong hayaang hadlangan kayo ng mga butong pagsubok. Tapos na ang oras ng dalaw. Inay, babalik po kami. Habang ako ay nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, ay doon ko nakilala ang mainhin at kaakit-akit na dalagang anak ni Tio Antonio Rivera. Siya ay si Lenore Rivera. Lenore, kung maaari na sanang suwayin ang dugo't pangalan, hilingin ko hindi tayo magpinsan. Ngunit Jose, paano kung malalaman nila? Paano kung tutulan nila ang ating pagmamahalan? Kung darating ang araw na iyon, itatanan kita. Sa panulat at lihim, tatawagin kitang Taimis upang pag-ingatan ang ating pag-ibig mula sa mga mata ng mundong hindi makakaunawa. Ngunit, ang aming pagmamahalan ay hindi nagtagal. Ilang buwan lamang ang lumipas nang mabalitaan kong pinakasalanan niya si Charles Henry Keeping. Isang balitang tila patalino tumarak sa aking puso. Habang nasa Europa, naging bahagi ako ng kilusang propaganda. Isang kilusan na naglalayong humingi ng reforma para sa ating bayan. Dito ko rin isinulat ang aking unang nobela, Noli Me Tangere. Mahigpit itong ipinagbawal sa Las Pilipinas. Ngunit, sa kabila nito, maraming kopya ang nakapasok sa bansa. Kaibigan, natapos ko na ang Noli Me Tangere. Ngunit, wala akong sapat na salapi upang ipalimbag ito. Jose, isang offer ito na kailangan makita sa buong mundo. Huwag ka mag-alala. Ako na magpapalimbag nito. Maraming salamat kaibigan Maximo. Kailanman ay hindi ko ito malilimutan. Sa aking pagbabalik sa inang bayan, dala ko ang nobelang ito, isang salamin ng ating lipunan. At dito ko rin isinulat ang sumunod kong akda, El Filibusterismo, isang mas matapang na kapuna sa katiwalian at pang-aapi. Nang ako'y makabalik galing Europa, ako ay pinatawag ng Gobernador General Emilio Terrero para pag-usapan ang tungkol sa aking nobela at nilalaman nito.
Buenos dias, Santa. Siguro ay alam mo na ang balita patungkol sa iyo. Delikado na ang buhay mo rito. Kaya kung ako sa iyo, ay umalis ka na ng Pilipinas para hindi ka mapahamak. Ayaw kong makita kang masaktan o mapatay ng mga praile. Pero wala naman akong masamang ginawa sa ating mga isinulat. Alam ko, ngunit sadyang mainit lang talaga ang mga mata nila sa iyo. Hindi nila gusto ang mga sinasabi mo. Kung ganun, kung ito ang makabubuti, alis na ako sa lalong madaling panahon. Mag-ingat ka. Naway pagpalain ka ng Diyos. Nang ako'y bumalik sa Maynila, ako ay nagpatawag ng pagpupulong upang gumawa ng samahan na tinatawag na La Liga Filipina. Mga ginang at ginoo, salamat sa iyong pagdating. Kailangan natin ng samahan na magtataguyod ng ating mga karapatan at pag-isahin ang ating bayan. Hindi sa dahas, kundi sa pagtutulungan at mapayapang pagbabago. Paano kung hindi tayo pakinggan ng mga Kastila? Ang tunay na pagbabago ay nasisimula sa pagkakaisa. Kung tayo ay matatakot, kailan tayo kikilos? Ngayon, itatag natin ang La Liga Filipina! Nakatanggap ako ng liham mula kay Gobernador General Despujol na humihiling ng aking pagpunta. Walang ipinaliwanag na detalye, ngunit batid kong may mahalagang dahilan. Kaya't agad akong nagtungo sa kanya upang alamin ito. Good morning, sir. I received your letter. You said you wanted to speak with me in private? Yes, Rizal. I was wondering if you wanted to return back to Hong Kong. But why are you asking me that? We found this in the pillow of your sister Lucia. I have no idea where that came from. Enough! Take her now! Apat na taon akong namuhay sa dapitan. Isang tahimik na bayan na naging aking tahanan. Dito ko itinayo ang aking klinika. Ginamit ang aking kaalaman upang makatulong. Ngunit may mga sugat na hindi kayang pagalingin. Kahit ng isang doktor. Sinubukan kong paginhawain ang aking ina. Ngunit hindi ko lubusang nagawa. Good day, Dr. Rizal. I would like to inquire about my stepfather's condition. Please have a seat. Hindi ko alam noon na ang estrangherang ito, si Josephine Bracken, ay magiging bahagi ng aking buhay.
sa paraang hindi ko inasahan. Sa dapitan, hindi lang ako naging doktor. Nagturo rin ako sa kabataan at tumulong sa bayan bilang isang inhenyero. Ginamit ko ang panahon upang gawing mas maunlad ang maliit na mundong aking ginagalawan. Jose, if you found happiness here, why do you so long for Manila? Porque mi deber no termina aquí. My duty is not just to Dapitan. It is for the entire nation. The fight for our people does not end in one place. And when will the fight end? When will you finally say it's enough? Cuando mi patria ya no me necesite. But I do not know if I will live to see that day. Umupo ka. Anong problema? Masakit po ang mata ko, doktor. Ilang araw nang makirot. Hindi ka taga rito. Kumuti ilamas. Peo Valenzuela, senyor. Sabihin mo nga, Pio. Narito ka pa talaga para lang sa mga mata mo? Ipinadala ako ni Supremo Bonifacio. Kailangan ka ng katipunan bilang tagapayo, senyor. Hindi pa tayo handa. Edukasyon ang kailangan natin. Hindi dahas. Pero, senyor, hanggang kailan? Araw-araw tayong pinapahirapan. Ayokong madugo ang himagsikan. Pero kung mangyayari man, ipapanalangin kong ito'y sangalan ng kalayaan. Hito, kung hindi kita matutulungan sa iyong misyon, matutulungan man lang kita dito. ¡Abran la puerta! Jose, what is happening? Dr. Rizal, you are under arrest by the orders of the Governor General. You are to be transported to Manila immediately. No! On what grounds? He has done nothing wrong. Be strong, Josephine. This is not the end. Jose, please, don't go. If I don't go, they will force me. It is better this way. Kuya! Hindi! Huwag ka sumama sa kanila! Trining, keep this safe. One day you will understand. Por Diyos! Jose! Adios, mi amor. Supremo, si Dr. Jose Rizal, inaresto ng mga Kastila sa Dapitan.
Matagal na tayong nagtitimpi. Ngayon, tuluyan ng pinagkanulo si Rizal. Ano pa ba ang ating hinihintay? Supremo, may pag-asa pa ba mapalaya siya? Ang Kastila ay hindi kailanman magiging makatarungan. Si Rizal ay hindi isang revolusyonaryo, ngunit itinuring siyang isa. Kung gayon, ipakita natin ang tunay na revolusyon. Mabuhay! Mabuhay! Mga kasama, magsisimula na ang revolusyon. Mamaya, nakatakda ang ating paglusob. Tambangan natin ang mga gwardiya sibil na tatawid sa balintawak. Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Ngayon, ipakita natin na hindi tayo alipin ng mga Kastila. Ilabas ninyo ang inyong selula. Sabay-sabay nating putulin ang ating ugnayan sa mga Kastila. Putulin ang selula! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Jose Protasio Rizal, Mercado E. Alonzo Rionda, inapatunayang nagkasala sa kasong sedisyon, rebellion at pakikisalpot sa pag-aalsa. Ikaw ay hatulan ng sentensyang kamatayan sa ika-30 ng Disyembre taong 1896 sa Bagong Bayan. Ikaw, Jose Rizal, ay babarilin ng 3 beses sa likod ng pulutong sa ganap na ika-7 ng umaga sa Bagong Bayan. Anak, anong nangyari sa iyo? Bakit ka nagkakaganito? Hindi ko kayang mawala ka. Anak ko. Inay, ang lahat ng ito ay isang sakripisyo para sa iyong lahat. At para sa ating bayan na minamaliit ng mga Kastila. Lining, maaari mo nang basahin ang aking liham. Opo po yan. On ultimo favor, may I face the firing squad? Hindi maaari! Then at least, spare my head. Imposible! Umakbang ka ng 3 beses! Namatay akong hindi nakikita ang ningning ng bukang liwayway sa aking bayan. Listo! Kayong nakakakita ay huwag ninyong kalimutan ang mga nibulon sa dilim ng gabi. Karga! Ako, si Jose Rizal. Apuntang! Consumado es! Disparo! Mga kasama, hindi tayo susuko para ang dugo ni Rizal ay hindi masasayang!